kind of love, you will help that person or your fellow Christian to rebuke or to cover that sin. Okay? Parang ganito lang po yung mga kapatid eh. Yung bata, di ba yung may mga bata nag-aaral pa lang yan maglakad? Pag nag-aaral pa lang yan maglakad, ang tendency niyan, madapa. Ano bang nangyayari? Observe po natin yung situation. Kapag yung bata, nadapa siya, at nakita ng mga tao na siya ay nadapa, nagiging guilty siya. Nakikita niya na, alam niya sa sarili niya na nadapa siya at nakagawa siya ng mali. Ano nangyayari? Umiiyak. Umiiyak yung bata. Kaya sinasabi natin matatanda, o tayo na walang nakakita. Kasi, comfort natin. Right. Inaalaw natin yung bata rin to have an opportunity to stand. Amen. At ituloy yung paglalakad niya. Pero right. Sa ating kapatid, if you have that love, hindi mo na kahit nadapa ito mo, kagawa ng kasalanan ito mo. Hindi na bear it all things yung kapatid. Right. Hindi na bear it all things yung if you have that biblical love, nakita mo yung pagkakamali, kapatid, tumayo ka. That is a biblical love na tinuturo sa atin. Church, bakit natin ito sinasabi? Kasi tayo dito sa church, walang perfect sa atin. Anytime, any moment, mamaya, bukas, sa susunod na buwan, during anniversary, maaaring makagawa tayo ng pagkakala. Maaari tayo makagawa ng pagkakamali. If we do not know the essence of biblical love, we will judge the people. But if we know the essence of biblical love, sabi ng biblical love, love covereth all sins. Love beareth all things. That's the essence and importance of biblical love. Ang sarap kaya yung alam mo sa sarili mo, merong pupunawa sa'yo. Hindi yung pupunta ka ng church, natatakot ka. Baka ito pa yung mga taong humusga sa akin. Ito pa yung mga taong magbilang ng mga pagkakamali ko. Hindi kapatid. Dito sa church, makikita mo yung mga tao nag-a-apply ng biblical love. Sila mismo, they bear it all things. Kasi kapatid, we are not perfect. We need that kind of, tinuturo sa atin ito ng Panginoon. Why? Because we are not perfect. Kung tayo pa lang mismo hindi natin maunawaan yung mga kapwa natin, sino uunawa sa kanila? Unawain ba yung kabilang channel? No. Baka sila pa yung mag-share niya ng mga nagagawa at pagkukulang. Ang nature ng tao, hanapan ng pagkakamali. That's why, mga kapatid, yung standard ng sanlibutan, lumalayo tayo doon. Kasi hindi yan standard ng Panginoon. Yung kapatid, ito ang standard ng Panginoon. Ito ang dapat natin gawin. Kasi ito yung kind ng love na tinuturo sa atin ng Panginoon away from the standard of this world. Amen. That's right. Kasi kapag nakastick tayo dun sa standard ng sanlibutan, ang ituturo lang sa inyo, maghanap ng mali ng kapwa mo. Pag nakagawa ng pagkakamali, husgahan mo. I-broadcast kung anong pagkakamali. I-share sa Facebook. Yan ang nature ng tao. Yung kapatid, tandaan nyo, we are believers. Dapat iba tayo. Sabi nga tayo, ilaw at asin. Dapat makita yung pagkakaiba natin. Right. Paano makikita kung pare-pares lang pala tayo magmahal? Nanguhusga lang din pala tayo. Pag may nagkamali sa atin, kung makapagsalita tayo, parang akala natin hindi tayo nagkakamali. Ang sabi ng Panginoon, love covereth all sins. Kapatid, Panginoon, simplify, no. It is giving someone an opportunity to change. Giving someone an opportunity to stand up again and face the battle. Kasi kapatid, yung love na yan, hindi mo masusumpungan sa labas yan. Tayo ang mag-a-apply yan sa kapwa natin. Ngayon kapatid, kung tayo mismo hindi masumpungan yung love, baka walang matira sa atin dito. Kasi tayo, ang church, pinupo ng pagmamahal ng Panginoon. At ngayon, kung yung body, wala nang love, hindi na nasusupply, hanggang doon na lang sa shoulder, hindi na bumababa, baka kapatid, baka maging malnourished yan. And we are as a church, kapatid, we need love. Love covered all things. And best example po niya ng Panginoon. He beareth all things. Kapatid, yung cross na dapat ikaw ang maipapako doon, ginawa na ng Panginoon, love beareth all things. Kapatid, napakalaking pagpapasalamat natin sa Panginoon kasi yung cross na dapat bibit-bitin mo at ikaw dapat mapapako doon, ginawa na ng Panginoon. It means meron siyang pagmamahal sa atin. Sir, baka ang Panginoon lang makakagawa niyan. Kapatid, hindi yan sasabihin sa'yo ng Panginoon kung imposible. Sinasabi sa ito ngayon ng Panginoon kasi it is possible. Not literally to be crucified on the cross, but to show love, to cover love.
para hindi makita yung ugliness doon sa ibang tao. Kasi church, testimony natin to. Kung ano yung pagkakamali ng isa dito, pag sinabi Berean Bible Baptist Church, ganyan pala yung mga taga-Berean. Di ba? Salamat sa Panginoon, kapwa mo Kristiyano ang nakakita sa pagkakamali mo. You have the opportunity to change para mabago. Paano kung ibang tao makakita niya? Unbeliever ang makakita niya. Hindi nila alam yung essence ng biblical love. Hindi nila alam yung turo na love covereth all things. Or love beareth all things. Diba? Yun yung essence ng kapatid, na sa atin pa lang makita sa atin, ito yung essence, beareth all things. At sabi diyan, love bears pain. Right. Kapag nagmahal ka, dapat hindi ka masaktan. Why? Kasi that's part of love. Ang Panginoon nga nasaktan eh. Physically. Right? Napako siya sa cross kasi nagmahal siya. Ngayon kapatid, you are not exempted. If you're feeling or experiencing the pain, that's part of love. For love, beareth all things. Okay? At sabi diyan, sabi po diyan sa verse 10, sa 1 John chapter 4 verse 10, if you have your Bible, open your Bible. Herein is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Ibig sabihin po ng salitang word ng propitiation, mga kapatid, it means to cover. Okay? It means to cover or to gain or regain the favor of goodwill. Ibig sabihin, kapatid, ang Panginoon, una niya tayong minahal. Kapatid, minahal tayo ng Panginoon at dapat yung pagmamahal na yun, spread mo at i-reach out mo dun sa kapatid mo rin. Sa kapwa mo Kristiyano. Propitiation, it means to cover up. Okay? Ang sarap kaya, alam mo sa sarili mo, alam mo na pag nakagawa ka ng pagkakamali, merong aalalay sa'yo. Merong uunawa sa'yo at merong magiging concern sa'yo para yung pagkakamali na yun matapos na. Right? At yun po yung essence na tayo itinatawag ng church. We are one body. Iisa yung head natin, which is si Jesus Christ, pero we have different parts. At yung parts na meron different function, merong different parts. Pero yun yung tutulungan natin yung isa't isa. Kung hindi na kaya, sabi nga yung preaching ng Sir Jomi yesterday, pag hindi na kaya, tutulungan ng ibang part para makita yung beauty ng purpose. Right? At yun yung nagagawa ng love, kapatid. It is to cover. Again, it is not to tolerate, but it is to cover the sins. To cover someone else's ugliness. Diba nga yung kapatid mong pangalan o kaibigan mo, pag alam mo may naririnig kang hindi maganda, hindi totoo yan. Ikaw mismo yung magpo-cover, ikaw mismo yung magde-defend. Kasi kilala mo siya. And that love can do. Love beareth all things. Sabi dyan, kapatid, the beautiful characteristic of love, love will warn, love will rebuke, and will discipline, but love will also cover sin, not to expose it. May magagawa ba, kapatid, yung pagkakamali ng kapwa mo malaman pa ng iba? Wala po. Kasi kung merong magandang dulot o merong pong advantage kapag nalaman pa ng ibang tao yung kasalanan o pagkukulang ng kapatid mo, edi sana ginawa na po natin. Pero ang turo ng Biblia, not to expose it. Amen. Kasi it's your testimony. Right. Sino ba ang Panginoon mo? Kung hindi ka gumagawa ng maganda, ibig sabihin, testimony mo ang Panginoon. Hindi ka gumagawa ng maganda. Hindi ka gumagawa ng tama. And if you have love, love beareth all things. Right. Church, ano sabi ng Panginoon? Love believeth all things. Yun, kapatid, ito na. Itong kapatid mo sa pamilya mo, nakagawa ng pagkakamali, nagawa ng pagkukulang, sige, dadalhin ko yung, i-cover ko yung kasalanan na yan. And kapag kinover mo yung kasalanan na yan, love also believeth all things. Na maniniwala ka na meron pang mababago yung best dun sa tao yun. Amen. If you have that kind of love, if you have the biblical love, ang sabi ko dyan, love believes the best in someone else. Yes. Huwag kang maging negative, kapatid. Isipin mo lagi na meron pang mababago dun sa tao na yan. Lalago din. Lalago din yan. Amen. Magpapagupit din yan ng tama. Amen. Magpopolo din yan. Mag-long sleeve din yan. Yes, sir. Mag-necktie din yan. Amen. Magpapalda din yan ng below the knee. Amen. Kasi you see the best. You see the best in the life of that person. Right. Huwag kang sumuko. Lalo na sa pamilya mo.
Aba kayo nang magtutulungan, wag mong sukuan yan kapatid. Maaring hindi ngayon, maaring hindi bukas, pero meron pang mga susunod. Yes, sir. Huwag kang sumuko kasi if you have that biblical love, you see the best. Sino pa bang maniniwala sa atin, kundi yung kapwa nating Kristiyano? Opo. Di ba? Maniwala kayo kung magta-tithes din yan. Yeah. Mag-commitment din yan. Yes, sir. Mag-church din yan every Sunday. Magbabago din yan, mag-preach din yan. You see the best in someone else's life. Hindi mo lang i-cover. Kasi pag kinover mo lang siya at hindi ka naniniwala na may mababago siya, walang mangyayari. So, maniwala ka na pag kinover mo yung sila, may mababago, and you see the best in someone else's life. Amen. Kapatid, sa family mo, sa work, kung ikaw ang Kristiyano, you see the best. Dito sa church, you see the best. Maaaring nakikita mo, hindi pa palitado yung church natin, but you see the best. May mababago pa. Kasi yun yung tinuturo sa'yo ng Panginoon. You see the best. Yung mga disipulo ng Panginoon, perfecto ba sila nung pinili siya ng Diyos, yung mga apostles? No. Where in fact si Peter, tinutwa siya 3 times. Si Apostle Paul, anong ginagawa dati? Murderer. Pero sino yung mga tao na yung pinili ng Panginoon? Sila yung mga worst dati, but God see the best in them. Nakita ng Panginoon yung best sa kanila. Kaya church tayo. Sino tayo para tayo manghinawa? Maaring nakakapagod, pero love creates faith in your life. Magkakaroon ka ng faith na itong buhay ng kapatid kong to, mababago pa rin to. Maaring ngayon hindi niya nauunawaan, pero darating yung pagkakataon, maiintindihan niya kung anong kalooban sa kanya ng Panginoon. Dumating man yun, dumating yung pagkakataon na yun, susunod siya, magbabago siya. Because love, believe it, all things. Maniniwala ka kapatid, walang pagdududa, walang pag-iimbot, love, believe it, all things. Di ba kapag ikaw nililigawan ka, pag sinabing mahal kita, pinaniniwalaan mo. Mahal kita, susungkitin ko ang mga bituin para sa'yo. Dinidilig ka pa. Kasi pag merong love, maniniwala ka. Right? Lalo na kung maganda, tapos na makisig pa, talagang maniniwala ka. Physical value lang yung kapatid. Paano ba yung salita ng Panginoon? Love, believe it, all things. You believe the best in someone else's life. Maniwala ka kapatid, hindi ko nag-church. Maniwala ka darating yung pagkakataon, mag-church din. Hindi na kami naging okay. Maniwala ka darating yung pagkakataon, magiging okay din kayo. It takes time kapatid, sabi ko nga, it takes time, it takes a process, it will change your life literally. It will teach you a lot of attributes para matutunan mo kung ano itong Kapatid, huwag kang mainip. Kasi pag nainip ka, pag sumuko ka, walang mangyayari. Hindi mo ma-experience yung blessed life na nakaprepare para sa'yo. Kung nandun ka pa lang sa point na nahihimagod ka na agad, walang mangyayari kapatid. Work out your faith. Kasi kung meron kang love, biblical love na tinuturo sa'yo ng Panginoon, love, believe it, all things. Kasi kung yung love ng sanlibutan yung i-apply mo, magkamali lang ng isang beses yan, hindi ka naman maniwala. Right? Pero ang tinuturo ng Panginoon, love, believe it, all things. You see the best. Hindi mo lang titingnan kung ano yung worst. Kasi ang sanlibutan, ang titingnan lang sa inyo, negative eh. Pero yung positive na nagawa mo, hindi niya makikita. Kasi yun ang nature ng sanlibutan. Pero ang tinuturo ng Panginoon, itong biblical love na to, itong biblical love na dapat natin ipamuhay, it's see the best in someone else's life. Hindi ka mapapagod, hindi ka manghihinawa na makita yung positive pa rin dun sa tao yun. Kahit ito na lang yung makinis sa kanya, maniniwala ka pa rin. Makinis pa rin siya, mahal ko pa rin siya. Diba kahit sa relationship, kahit ilang beses ka na sinaktan, ilang beses ka na nasaktan o dinaya, naniniwala ka pa rin, magbabago pa rin, binahiyak. Diba? Kasi merong love. Kung meron kang biblical love, hindi yan pagiging martyr kapatid. That's the genuine love. Nagtuturo sa iyo Panginoon. Kasi kapatid, kung yung love ng sanlibutan ang ilalagay mo sa puso mo, gaganti ka lang. Mapapagod ka lang kapatid. Ang sarap kaya makita at ma-appreciate ng tao na ikaw lang yung nagmahal sa akin ng ganun. Diba? Ang sarap kaya natin na ikaw lang yung nagmahal sa akin ng ganito. Ikaw lang yung nagmahal sa akin ng ganito.
you see the best in someone else. Right. At mangyayari yun. Sabi nga, ang faith, it can move mountains. Right? Love. Yan yung tinuturo sa'yo ng Panginoon kapatid. Biblical love. Padali? Hindi. Mahirap po. Pero ang sarap i-enjoy kung ano yung pwedeng maging bunga. Right. Kapag pinamuhay mo, yung biblical love na tinuturo ng Panginoon. Kasi kapatid, kung hindi natin ito i-apply, magiging kamukha lang tayo ng mga taong nasa paligid natin. Madali tayong mapagod, madali tayong masaktan, madali tayong manawat. Ngayon kapatid, ito yung tinuturo sa'yo ng Panginoon, ibig sabihin naniniwala rin siya na itong biblical life na ito, maipapamuhay mo. Amen. If you can believe God, believe it also in you. Kapatid, dati ano bang kaya mo lang gawin? Hindi mo nga kaya mag-soul win. Hindi mo nga kayang tumayo dito sa harapan. Hindi mo kayang tumugtog. Pero naniwala sa iyo ang Panginoon na merong best sa sarili mo. Meron kang magagawa. Naniwala ang Panginoon. Ngayon kapatid, sa mga bagong mananampalataya, hindi mo pa alam kung ano yung ministry mo dito sa church. God believe it in you. God believe it the best in you. Maglingkod lang tayo sa Panginoon. Yes, sir. God believes the best. So pag sinabing best kapatid, ito na talaga yung talagang makikita mo yung positive. Na kapag nakita mo itong kapatid na ito, hindi mo iisa-isahin yung negative niya, iisa-isahin mo yung positive na nagawa niya. Kasi yun yung nagagawa ng pagmamahal. Di ba nga minsan nagugulat na lang tayo, ay yun ba yung asawa ni ganito? Ano nangyari dyan? Hindi ka makapaniwala na ito yung pangasawa ni ganito, ito yung pangasawa ni ganyan. Kasi ang tinitingnan mo yung physical value, pero pag ang love, sabi nga pag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa, kundi sundin ito. Kasi love is the best.